Hello beautiful soul! Welcome back to my channel. This is my channel from Japan, kabayan. Aquarius, this reading is for you. Natitirang araw ng July 2026. Anak, wag ka dyan. Tingnan natin. Maraming salamat muna sa mga subscriber, new subscriber, cross-watcher, at sa mga bagong pasok dyan. Welcome na welcome kayo sa bahay ni Ate Aimee. Sa mga gusto magpa-personal reading at sa mga nagpa-personal reading, marami pong salamat. Kung gusto niyo na personal reading, ilalagay ko dyan sa screen ang aking FB or pumunta kayo sa description below dahil na, or sa YouTube ko mismo na handyan po yung link. Diyan na lang kayo kumuha, mag-direct para hindi rin kayo ma-scam. Para sa details, paki-message na lang po ako sa Messenger. Okay. Kuha tayo na iyong angel number. General reading, vice versa. Tingnan natin Aquarius. Your angel number this week. Baka nakakita ka ng mga repeating numbers or related ka sa number na ito. Ooh! San ka? Okay, we have the good luck. 1, 2, 3, 4, step 2. And we have the 3, the social skill. Congrats, may good luck ka. Spirit guide, progress, justice, structure, system, processes, conditioning, and rules. You are on the right track. Kung may nagawa mo na sa tama, tama naman daw. Someone from the other side has your back and encourage you to try your best. Ibig sabihin, your angels, no? Kumbaga, handin yung guide niya sa'yo. Kinaguide ka ng iyong mga angels to try your best sa mga gagawin mo kasi you have a skills, kumbaga, no? You will succeed. O ba, saan ka? Kausapin nyo minsan yung guide nyo. As in, nasa nakabuntot lang yan sa inyo. Observe your surrounding and communicate clearly. Be sure that everything will fall to a piece. Kumbaga, parang alam mo yun, step 1, stop. Step 2, listen. 3, look. Parang stoplight, ganun. Hindi pwedeng jump. You need to stop, look, listen, and go, 'di ba? 'Yon. Kumbaga magkaroon ka ng process sa lahat ng aspeto ng buhay mo. Hindi basta-basta, ganyan. Slowly but surely. And if you want a guide na handyan sa tabi mo, yung guidance o yung angels mo, nakasuporta sa'yo to give that good luck. Oh, ganda ra. Congrats sa good luck ha. And meron kang disease, Abi, House, and Gemini, and Peace. Okay. Meron kang 17, 52, wala pala to. 16. Okay. Sa iba sa inyo, unahin natin si 16. So, sa iba sa inyo is, syempre, handa yung pagiging take good care sa iyong mahal sa buhay o sa family mo, no? You want to make sure na okay sila, safe sila. Parang alam mo yung point na basta okay sila, okay ka na rin. Nandun ka sa point na yon. No, you take good care talaga pagdating sa kanila kasi gusto mo na may growth sila, kumbaga, na doon sa point na yon. Also, syempre, andun yung point na you are ready to fight when it comes sa mga mahal mo sa buhay, when it comes sa family mo, ganyan, kung may mga anak ka, ganun din, ready to fight ka. Yun nga ang mahirap sa'yo. Yun nga, sumayeta na naman, masama na naman akong tao. Di ba? Yun nga mahirap sa'yo. Kumbaga, napaka-very caring mo kasi ng tao. Caring and loving, di ba? Kaso, minsan kasi, medyo na-misunderstood kasi nila yun. No, yun lang ang minsan na no. Medyo basta, hindi ko naman sinasabi na wag mong gawin yun. Basta balance and control lang. Yun, ang nakikita ko dito. Dito sa situation mo, medyo may konting, hindi lang to sa house, also this sa foundation kasi, no. Kasi ito foundation yan, no. Kumbaga, halimbawa sa trabaho mo, that's your foundation. Your family is your foundation. And yung friend mo, foundation mo rin sila, di ba? Yung relasyon mo, foundation mo yun. And you want to secure na okay yung lahat, di ba? Pero yun nga lang, may konting emotion. Kumbaga, may mga feeling emotions happen o medyo may konting kalungkutan o medyo sa iba is a worrying, mga situation na ganun.
Siyempre, mahal mo sila, 'di ba? Care ka sa kanila, may mga konting worrying na situation. And minsan nandun din yung point of moody situation, minsan okay, minsan hindi. Okay, hindi, hindi, ganyan. Or maybe nandun yung point na nagkakaroon ka ng reflection, no, when it comes sa mga naganap o nangyari, when it comes sa mga mahal mo sa buhay, sa paligid mo, kumbaga nandun sa point na yun, no? Kaya siguro may mga times na napaiisip ka, no? Napapaisip ka na ganito, ganyan, what if, ganyan, 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 kung ano man yan naiisip mo, yan ang nakita ko sa'yo dito. And syempre ready to ano ka naman, manindigan pagdating sa iyong mga mahal sa buhay. Maaaring magkakaroon kayo ng mga hindi pagkakaunawaan ano, dito sa situation. Kasi this is an emotion situation. But still, handin yung care and love mo sa kanila, sa iba sa inyo. And also, puro ka ano, meron kang disease. Sana wala kayong sakit lahat, no? Sana kung, kasi meron tayong house. Siyempre, welcome sa house din, sa family and yung bahay mo. Siyempre, andun yung point na yun, no? Pwede, kung titignan ko si kay disease, tsaka dito kay house, mayroon kayong mga problema related to your house. Hindi ko alam kung may mga magpapaayos ba ng bahay, may mga bahay, lupa, mana, something ganyan, inheritance, or may mga situation of problema when it comes to unhouse, worrying to unhouse, ganyan, family, relationship, no, sa iba sa inyo. Or pwede rin kasi na may taong may sakit, no? Kaya kung may nararamdaman kayo or sa house mo or your family is syempre, i-remedy nyo kaagad para hindi ganun na lumala. Kaysa pag lumala na tsaka kayo mag-a-action, mas mahirap yon, mas magastos yon. No, o kung may mga maintenance kayo, syempre, huwag nyo kakalimutan yung maintenance nyo. Okay? Kasi ito yung ano, caring. You need to take good care din yung sarili mo dito. Hindi lang puro sila. Kumbaga, hindi lang puro sila yung titingnan mo. Tingnan mo rin yung sarili mo. Tingnan mo din yung sarili mo in the future. No, na doon sa point na yon. Yan. Sana walang magkasakit or sana walang ma-hospital. Maybe iba siguro na is caregiver ka, doctor, ano ba, nurse, ganyan, or mga assistant situation na related sa mga medicine situation, ano, yan, pwedeng na doon sa point na yon. Pero mag-ingat kayo, sana walang magka-disease or magkasakit. Yan, kung mga magkasakit siguro, mga mild lang siguro, mga ubo, sipon, lagnat. Pero sana kung may mga sakit talaga na ano, kasi this is a disease, di ba? Magpa-check up kayo. Saka ingat kayo, no? Kasi this is so, pwedeng magkakaroon ng pasahan na sakit sa iba sa inyo. Mag-ingat kayo sa pasahang sakit. Kung may mga may sakit, hindi ko naman sinabing iwasan at layuan nyo sila, pero you need to take, mag-mask kayo. No? Pwede rin kasi na magkaroon ng sakit o may mag-spread ng sakit. Kahit naglalakad ka, hindi natin masasabi kasi may mga mag-spread na sakit dyan. And also, we have the 52. Okay, alam ko naman na you always have a faith, no, pagdating sa inyong lahat, no, na doon yung point na yon. And then also, may mga situation lang siguro na magkakaroon lang ng konting delay in some aspect of your life, ganyan, o may madi-delay, i-delay, o magkakaroon ng pagpapaliban. Pwedeng na doon sa point na yon. Sa iba naman sa inyo, siguro when it come to a house, disease, sa trabaho man yan, family, a relationship, there's a person na may boundaries pagdating sa iyo. Or maybe you put boundaries or may taong nag-put boundaries. Sa iba sa inyo, maaari nagkakaroon kayo ng limitation this time. Siguro may mga gusto kayong gawin, gusto nyo i-pursue, gusto nyo aksyonan, pero nagkakaroon ka ng limitation doon at hindi mo magawa-gawa. Pwedeng nahandol sa point na yon. Huwag naman sana na dahil sa may sakit kayo, di ba? Pwede rin kasi when it comes to update, tsaka ito si disease and the house, pwede rin na doon sa point na you have a charity. Pwede iba sa inyo is mga nagkakaroon kayo ng pagtulong, ano, baka may mga charity situation kayo, tumutulong kayo sa mga matatanda, bata, mahihirap, yan, kung ano man charity yan, or talagang nahandol lang talaga sa point na matulungin ka lang talaga, no? Nahandol sa point na yun. Ako nakikita sa iyo. And then also is nandun na yung point na may mga darating na challenge sa iyo.
may dumarating na sa'yo, may darating pang challenge. Ito yung situation na kailangan mo paghandaan. No, you need to prepare. Ang sinasabi ko kasi may challenge na darating sa'yo. Yun ang nakikita ko dito. Masakit. Masakit yung sitwasyon na darating sa'yo. Diba? But still, you need to take good care. Mag-ingat ka na lang din, diba? Be prepared na lang din kasi this is also the preparation. And always have faith. Palagi ka naman may faith sa situation, sa sarili mo. Yun ang nakikita ko sa'yo dito. May pinag-iisipan ka, no? Parang yung thinking something na gusto mo i-structure. Yun ang nakikita ko sa'yo dito. Sa iba sa inyo, maaring may makakaharap kayo na isang tao na mas ahead sa'yo. Pwedeng taong mas mataas sa'yo, magulang, doktor, yung mga doktor, teacher, ano pa ba, boss, something, or yung basta mga ahead sa'yo, taong mataas sa'yo, ganyan. Lawyer, mas pwedeng ganun. Yan. Yun ang nakikita ko dito. And then also, we have the Gemini. Baka may connected ka kay Gemini. O sa Gemini kasi, is nandito yung situation na you're a person, siguro by this, medyo madaldal ka, madaldal. Kumbaga, it's more on communication. Nandun sa point na yun, napaka very powerful mo when it comes to communication. Ganon. Na maaring yun yung sinasabi ko na meron magkaroon ng mga misunderstanding, di ba? Kaya ingat ka na lang din sa mga salita mo. O kaya sa mga kilos mo, sa decision mo, yun. And syempre, may mga creativity ako nakikita sa'yo. Also, hando yung fun, excitement, at saka hando yung powerful mo. May mga ideas ka daw na i-focus this time. Sa iba sa inyo, by this kung saang aspeto ng buhay mo yun, siguro may bubuin ka nga. O may, siguro yung sarili mo, may bubuin mong muli yung sarili mo, i-structure o i-reveal din mo yung sarili mo. Baka may gagawin kang idea to reveal din yourself. Pwedeng nahandoon sa point na yun. Yun ang nakikita ko sa iba sa inyo. Pwede rin nahandoon sa point na baka may mga aralin ka. Baka may mga pag-aaralan ka o aalamin ka, sisiyasatin mo, mga ganyan. Kasi andito rin to, 'di ba? Pwedeng doon sa point na 'yon. Also, we have the peace. Ang nakita ko sa dito, I have 26. And this angel, oh. Okay, what comes dito is, kung sa relationship ito, there is someone na gusto niya ng peace sa'yo. Parang apology, ganyan. Or maybe ikaw, syempre alam ko naman na lahat kayo gusto niyo ng peace. No? And maybe this time, mas makakaramdam kayo ng peace of mind para sa iba sa inyo. Pero mag-ingat ka pa rin when it comes sa pananalita mo or sa kilos, sa galaw, sa action and movement mo. Mag-ingat ka pa rin kasi nandito si Disease. Okay? Andito rin si Abby. Ingat ka pa rin. Kumbaga nandun yung point na you need to focus na lang din sa sarili mo. Huwag puro sila ang fokusan mo. Focus to rebuilding yourself, to structure yourself, o ibuuin yung sarili mo. Sa mga gusto mong gawin, doon ka lang mag-focus. Tandaan mo palagi, the choices is always available within yours. Umiwas ka sa mga situation na pwede makaprostrate sa'yo kasi andito rin yung point of changing is coming or magkakaroon ng mga changes happen into your life. Sa iba sa inyo, marami ibig sabihin ng changes, kasi we have the sun, tsaka moon, ito ibig sabihin, kung pa sa trabaho, siguro may mga pagbabago magaganap o mangyayari, di ba? Kung pa umaga ka, panggagabi ka, kung mahaba yung oras mo, maiiksi oras mo, wag naman sana kasi kung medyo, di ba, sayang naman din yung oras. O yung mga ganun, basta may mga situation na gano'n na magbabago o may mga babaguhin ka sa buhay mo this time, sa iba sa inyo, to make it peace or need para magkaroon ng peace more sa iba, no? Kaya focus lang kayo. And syempre, may tao na naghahanap ng butas, ng ebidensya, ng proof o ng mali, ng pwede niya pwede mo ikapintas, mga ganyan. Kumbaga, doon din yung someone spying, no? Or maybe ikaw ito, sa iba sa inyo, ingat ka na lang. Andito rin si stagnant. Pwedeng halimbawa, yung iba sa inyo, kahit na gusto mo nang umalis sa iyo trabaho, hindi ka makaalis, di ba? O sa relationship, hindi ka makaalis. O kaya kung may mga nagkahiwalay dyan,
maaring still in stagnant situation ka, hindi ka pa maka-move on at nandun ka pa rin na you're thinking the situation o na-spy mo pa rin siya, ganun sa iba sa inyo. Sa iba sa man sa inyo is nandun yung point na siguro magkakaroon ka na magte-take a break kayo for a while or need, di ba, to make at peace. Ganyan. Halimbawa, umiwas ka sa mga tao na magkakaroon ka ng conflict, di ba? Pag-focus ka sa sarili mo para makakaramdam ka ng peace o kaya may tao na sasabihan ka na stop, wag muna, wag ganito, wag ganyan, ganon. O kaya ikaw ito sa kanya, stop mo yan, ganyan, ganyan, ganito, ganyan, ganyan. Yan, someone saying stop sa iba sa inyo o may mga magti-take a pause ka. Kaya sabi ko nila parang there's a delay or i-delay or mapagpapaliban sa iba sa inyo, no? Yun. And we have the goal, profession, ideas. Oh, blessing. Diba? May blessing ka. May good luck ka na. May blessing ka pa. San ka? Hindi ka talaga pinag-ano ni universe. Ng guide mo. Universe and guide mo. Hindi ka pinababayaan. Okay. Kung this is kung ito is sa love life mo, medyo may konting stress lang sa iba sa inyo. But still, there's coming, may tao na bagong darating sa buhay mo, no, na maaring siya yung magiging blessing at siya yung bigay sa iyo ni universe. Matalino yung tao na to, very professional, kumbaga nandun yung point na ibibigay niya, gagawin niya yung lahat pagdating sa iyo, sa nakikita ko sa dito, sa kanya dito, mararamdaman mo yung effort nitong tao na to, no? Kung hindi kayo nagkahiwalay, syempre, at wala naman third party, handa naman yung you are focused sa kanya-kanyang profession nyo, sa kanya-kanyang trabaho, ganyan, sa iba sa inyo. Siyempre, yun nga lang, may mga situation lang magkakaroon ng depression. Siguro yung mga hindi pagkakaintindihan ito, no? Kung pwede rin kasi kapag medyo pagod ka, walang tulog, doon minsan umiinit yung ulo. Kasi you still blessed, pero kung minsan may mga third party, kahit gawin mo pa ang lahat, nag-focus ka lang sa sarili mo para focus to yourself para makuha mo si blessing. Ganyan, maaaring ini-spy mo pa lang siya or magkakaroon ng pag-i-spy sa iba sa inyo. Pero may kausap kasi siya bukod sa iyo, no? Sa may mga third party. Siyempre, natural, may third party nga ate. Yun ang nakikita ko sa inyo. Kaya, kung ako sa iyo, focus ka lang sa goal mo, di ba? Kung sa pera naman ito, yes, magkakaroon ng blessing. Ibig sabihin, you have an idea na gagawin sa buhay mo na maaaring yun yung makakatulong sa iyong profession, sa iyong career, or sa iyong kaperahan. May idea ka daw na gagawin na i-pursue. Yan, may goal ka na aaksyonan. You have an idea and goal. And yung blessing na yon, hindi mo man siya makuha ngayon, at the end, after nung ginagawa mo, makri-receive mo yung blessing na yon. Well, syempre, medyo struggle sa una, di ba? Natural yun, pero gawin mo yung lahat situation, sa iba sa iyo. Mahilig ba kayo magluto? O magaling kayo magluto? Pwedeng iba sa inyo, kung sa business, siguro, handun yung point na baka business nyo is related to foods or nagtatrabaho kayo sa food company, pwedeng nandun sa point na yon. Or sa iba naman sa inyo is may mga bagay o sitwasyon kayo na ine-expertise this time. Pina-practice, ine-expertise, mga ganyan. O handun yung point na very talented person ka talaga. Mahilig ba kayo sa kape? Yon. Force mo lang yung idea mo kasi there's a blessing coming sa buhay mo. Focus to your target, to your purpose, and know your destination sa iba sa inyo. Siyempre, because of the blessing, sa iba sa inyo, this is an enlightenment. Ibig sabihin, mas magkakaroon kayo this time ng enlightenment sa buhay nyo to focus to your goal, to focus to your profession, to yourself, na doon sa point na yun. Na maaring yun yung makakatulong sa'yo para mas dumami yung blessing na dumating sa'yo. Mas mararamdaman mo yung peace of mind. Kumbaga na doon sa point na yun. At mararamdaman mo yung changes na yun. 'Di ba? Sa iba sa inyo. And then also, siguro may mga tao lang na kahit ginagawa mo yung lahat, medyo natitrigger sila sa'yo, naiinis sila sa'yo, di ba? Napaparanoid sila sa'yo, nade-depress sila sa'yo. Kasi minsan siguro, dahil sa ganito ka, feeling nila, nagmamagaling ka, di ba? Feeling nila nagmamatalinuhan ka, feeling nila basta magiging iba yung aura mo sa kanila. No? Pwedeng doon sa point na yon sa iba sa inyo. Well, okay lang yun kung ano ganun ang
Kasi alam mo yung ganito yung point na yun, gawin mo man yung lahat sa buhay mo, gawin mo yung lahat para sa kanila, ikaw pa rin yung mali. Hindi nila maintindihan yun. Hindi nila maintindihan kasi nga, gusto nila, gusto nilang magkamali ka, gusto nila hanapan ka nilang na mali. Para sa kanila, lahat ng ginagawa mo, mali. Lahat ng sinasabi mo, mali. Yun. Pero congrats sa yung blessing, fulfillment, well-being, and enlightenment. Sa iyo, basta do your things, do your goals. Focus ka lang sa target mo ha, sa goal mo, no? Kumbaga, wag ka magpa-bother. Ingatan mo lang din yung sarili mo, no? O yung family mo, yung sa house. Sa iba sa inyo. O yung ganda ng ano mo, tsaka may good fortune ka ha. Make a rules, make a system. Kumbaga, 1, 2, 3, 4 is the step yan. Rule step. Kumbaga, step 1, step 2, step 3, step 4. Ganyan, ha? Yan noon ang sinasabi dito. Magtulog-tulog din kayo, huwag kayo mag-overthink ha. Huwag kayo mag-overthink. Focus to your idea lang din. Iwasan yung mga depression kasi may depression ako nakikita or stress or phobia na paulit-ulit siguro nagaganap o nangyayari sa inyo, no? Yan. Basta huwag ka lang magpapabother. Ingat ka na lang din sa mga taong ganito. No? Arigato namaste. God bless.